Good morning, Philippines. Lawrence Santana po, ang ordinaryong tao na first timer sa vlogging. Hindi pa po ako masyadong marunong. Hindi ko nga masyadong alam i-operate. Kailan ko lang na-discover tong live na to. Ganun pa man po, may issue tayong tatalakayan ngayon na mukhang napakahalaga po sa lahat ng Pilipino, lalo na yung isang ama, isang ina. Ayan po. Pero bago po lahat yan, reminder po uli sa mga politiko at leader natin kasi sila po ang may malaking responsibilidad sa grupo na ating tatalakayin. Public office is a public trust. Ang lingkod bayan dapat hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, huwag kang pumasok sa politika o sa serbisyo publiko. Ganyan po. Pag public servant ka, dapat hindi ka pikon. Hindi ka nagagalit kung napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila. Pinupuna ang mga kilos at galaw mo. Kaya ko po naisip itong content ko na to. Kahapon, hindi ko sinasadya, may nakakwentuhan ako. Dalawang partner na mag-asawa. Yung lalaki, nagplanong mag-abroad. Maging truck driver sa Middle East. Kaya ako naisip itong vlogging na to kasi natawa ako Sabi ng misis niya sa mister niya, pag umalis ka, mag-move on ka na. Sabi ko, maganda tong topic na to, yung vlog na to Sabi, hindi pa nakakaalis yung asawa, yung lalaki. Mag-move on na daw siya at pati siya yung babae, mag-move on na rin. So, malalim na salita yun, di po ba? Pero bago ko ikwento, yung kwentuhan namin kahapon, ganito po. Nung pong binata pa ako, may nabasa pa ako isang article sa magazine. Tandaan nyo po, grade 1 lang yung natapos ko, pero may nabasa ako magazine, English pa. Sabi ron sa magazine, may survey ang Red Cross tungkol sa mga OFW. Alam nyo resulta ng survey ng Red Cross? Sa 10 nag-a-abroad, mapalalaki at babae, nasisira ang pamilya ng 7. Ibig sabihin, sa 10 na nag-a-abroad, nasisira yung 7 na pamilya ng OFW dahil sa tukso. Ayan. Yung 3 na hindi nasisira ang buhay, matatag, ibig sabihin, matibay. Depende pa po yung kung anong religious sect na kanilang kinabibilangan, kung anong religious sect ang affiliation nila. Ibig sabihin, yung spiritual being nila matatag. Kaya kaya nilang labanan yung tukso. Yung 3 yon sa 10. Yung 7, siguro mahina ang spiritual upbringing, madaling-madala sa tukso. Kaya doon sa survey ng Red Cross, sa 10 OFW, 7 ang nasisira dahil sa tukso. Yung 3 na hindi nasisira sa tukso o hindi natutokso dahil sa kanilang religious affiliation. Ibig sabihin, matibay yung spiritual nilang pananalig sa Diyos o anong turo man ng sektang kanilang kinabibilangan. Yun po. Kaya ganon. Kaya makikita mo nga sa balita, lalo na isang programa ni Ginoong Senador Tulfo bago siya nag-senador. Nakikita mo doon, karamihan mga OFW, nag-aaway, nagsisigawan. Pero titingnan mo yung nature ng kwento, yung isa sa partido, nung nasa abroad, either nagloko yung nasa abroad o nagloko yung nasa Pilipinas. Diba? Tapos sasabihin nila, mag-move on ka na. Yung pala, ibig sabihin ng mag-move on, pag nagloko yung isang asawa sa abroad o sa Pilipinas, tapos nagkahiwalay na, mag-move on ka na. Ibig sabihin, pagpatuloy mo na ang buhay. Kalimutan mo na yung naging partner mo. Maghanap ka ng bagong kaligayahan para sa pamilya mo, sa magiging bagong pamilya mo at sa iyo. Yung pala ibig sabihin ng mag-move on. Kaso nataka naman ako doon sa kakwentuhan ko. Hindi pa nakakaalis yung asawa niya, mag-move on ka na.
Sabi, para ibig sabihin, alam niya na yung mangyayari na darating sa punto na kapag nag-abroad yung asawa niya, masisira din yung pamilya nila. Kaya habang maaga pa, hindi pa sila naghihiwalay, mag-move on na sila ng dalawa. Yung parang warning pala yun, ibig sabihin. Ngayon, ano ba ang proximate cause o ugat kung bakit umaalis ang ating mga kababayan at nakikipagsapalaran sa ibang bansa? Iiwan nila ang kanilang pamilya, iiwanan nila yung mga anak nila maliliit. Tapos pupunta sa abroad, mag-alaga ng ibang anak, anak ng may anak. Di po ba? Yan dahil sa kahirapan dito sa Pilipinas. Hirap ng trabaho, lalo pag umabot ka na ng 50 years old o 40, wala ka na mahanapan na trabaho. Hindi ka sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, sa Europa, habang kaya mo pa, tatanggapin ka magtrabaho. Dito sa Pilipinas, masyado ang diskriminasyon, lalo na sa paggawa. Sa larangan ng paggawa, lalo na. Pag umabot ka na ng 30 years old, mag-apply ka, daming tanong sa'yo. Bakit 30 ka na, wala ka pang trabaho? Diba? Ang tinatanong nila, parang may problema yung attitude mo. Kaya malabo ka makapagtrabaho. Kaya ang gagawin ng kababayan natin, makipagsapalaran sa ibang bansa para kumita, matulungan ng pamilya. Kaya nga lang yon, kapag nag-abroad, ihahatid ng asawa sa airport. Diba? And then, nakarating na sa abroad. Halimbawa, after 3 years, 5 years, babalik yung asawa. Nakalimutan yung address ng bahay nila sa ibang bahay na uwi. Yan po ang katotohanan na nangyayari sa ating mga kababayan. Mahina, madaling kumagat sa mga tukso. Diba? Lalo na sa abroad, malayo sa pamilya. Lalo na ngayon may Facebook. Diba? Kapag hindi makatulog yung OFW, chat dito. Pag pilagay na chat. Yun ang simula ng pagkasira ng pamilya. Dahil sa sabi nila, kalungkutan. Tapos salamat daw sila may dumadamay. Pero yung dumadamay na yun yung sumisira sa pamilya ng OFW. Ngayon, dahil sa gobyerno natin ay hindi naman inutil, hindi lang nila ginagampanan yung kanilang trabaho. Na sabi nga sa saligang batas, dapat equal protection of labor, equal protection of the law. Dapat ang paggawa ay open sa lahat ng Pilipino. Walang diskriminasyon. Pero hindi ginagawa ng mga namumuno sa atin yan. At kung may trabaho man dito sa Pilipinas, magkano minimum wage sa Metro Manila? 500 plus. Sa region, lalo na region to halimbawa, 300 plus. Kung isang pamilya may 5 anak, magkano 1 kilo ng bigas ngayon? 60. Kakasya ba yung 300 na mahigit? Sa maghapon na pangkain ng isang pamilyang 5 ang miyembro, babayad pa ng rental, babayad ng kuryente, sa gastusin ng mga anak sa eskwelahan. Kulang na kulang. Hindi nararamdaman ng gobyerno yan. Sa totoo lang, wala silang pakialam. Yung mga senador na dorobot congressman at mga iba pang politika, wala namang inisip yan kundi magnakaw. Nakawin nila yung hard-earned taxpayers money. Wala silang pakialam sa kanilang boss ng mga Pilipino na nagbabayad ng buwis na pansweldo sa kanila. Dapat ang minimum wage, sa totoo lang, kahit kulang pa, dapat 1,000 isang araw para medyo mabuhay na medyo disente isang pamilya na manggagawa. Saka dapat kung ano yung sweldo sa Metro Manila, yun na rin yung sweldo dito sa region. Kasi bilihin sa Manila, bilihin sa probinsya, pareho rin naman. Yung presyo ng mga fast food sa Metro Manila, fast food sa probinsya, ganun din. Pareho rin, walang pinagkaiba. Bakit iibahin mo yung sweldo? Ginto ba yung kinakain sa Metro Manila? At dito tanso. Diba? Kaya dapat may pasayang batas. Batas ang magsasabi. Hindi yung regulasyon lang o kautusan lamang. Dapat isa batas.
sa batas ng minimum wage 1,000 para yung pamilya ng uring manggagawa makapamuhay naman kahit paano. Lalo na pag 5 ang miyembro sa pamilya. At dapat walang diskriminasyon sa edad ng manggagawa. Basta kaya pa tanggapin. Ganon, dapat may batas na ganon na paparusahan yung isang kumpanya o yung employer kapag may diskriminasyon sa mga manggagawa. O, di ba ba? Dapat ganon. Kapag sabi nga sa Bible, ang yung kaharian o ang mga mamamayan ng isang kaharian lumuluha kung ang kanilang hari o ang kanilang leader ay sakim, ganid sa kapangyarihan, walang pakiramdam sa kanyang mamamayan. Pero nagbubunyi o natutuwa ang mga tao ang kanyang nasasakupan kung ang kanilang hari o pinuno ay mapagbigay, mabait at may takot sa Diyos. O yun po, sa Bible po yan at yan patuloy po na kasabihan po yan. Masaya ang isang bayan kung ang kanilang hari ay matuwid, makatarungan, at mapagbigay. Lumuluha ang taong bayan sa isang kaharian o isang bayan kung ang kanilang hari o leader ay sakim, makasarili, magnanakaw. Yan ang pagkakaiba po ng mga hari. Kaya kung mabuti ang ating gobyerno, mabuti ang ating leader, bumuo siya ng plano na may bracket. Pag 40 years old, ito yung dapat pwede pang trabaho. 50 years old, dapat ganito. 60 hanggang 70 kung malakas pa. Pero walang nakakaisip na congressman na dorobo o senador. Hindi nila naisip yan. Wala silang sensibility kasi okay na sa kanila yung nakaw ng nakaw. Baka hindi na nga sila nakakatulog sa gabi, nag-iisip sila kung paano nila nanakawin lahat yung pera ng gobyerno. O tulad ngayon, di ba? May nakaparking na 450 billion ang program. Unconstitutional, sabi ni Senador Pimentel, dahil ang gumagawa po ng gastusin ng bawat taon, fiscal year, ay ang executive o yung presidente sa pamagitan ng DBM. Sila yung naghahanda ng gastusin, magkano yung sa DepEd, magkano yung sa Agriculture, magkano yung sa Department National Defense, gano'n. Ngayon, yung itinalaga na pondo ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi mo pwede mong bawasan, pero hindi mo sobrahan, hindi mo pwedeng sobrahan. Yung sinasabing labag sa saligang batas. O ngayon, ilan yung pinasan nilang pondo ng 2024? 5 trillion yata, 5 trillion mahigit. O yun yung tinalagang gastusin ng gobyerno 2024. Pero nagsingit sila ng 450 billion. Pinark lang ba? Pinarking. Nandyan lang yon. Para pag nakaisip sila ng pagkakakwartahan, halimbawa project, doon nila kukunti-kuntiin yun. Pero yung pinark nila yon, standby yun, wala pang budget. Standby lang. Para pag nagka-budget, halimbawa umutang uli ang gobyerno ni Marcos, yun, pupondohan nila yon. Tapos pag may pondo na, nakapila na yung mga durobong congressman, senador, na utay-utayin nila yung 450 billion. Paano sila kikita? Siyempre, magpapatupad sila ng project na yung contractor yung mga BFF nila. Yan. Yan lang po yan. Ang ugat po niyan pag-alis ng mga OFW kababayan natin. Dahil sa katakawan, sa salapi ng mga senador, congressman, at may iba pang politikong dorobo. Yan po. Kaya, anong proximate cause ng pag-alis ng ating mga kababayan papuntang OFW, papuntang ibang bansa na nasisira ang pamilya? Dahil sa gobyerno, sa sistema ng pamahalaan ng nagiging leader, wala silang pakiramdam sa mga OFW. Minsan meron pang pinapatay, di ba? Patay na aksidente. Yung last sa China, may binitay na 2 yata yun na sabi involved sa illegal drugs. Pinaring squad. Di ba?
walang sensibility ating gobyerno. Wala tayong ang gobyerno, ang hilig niya mag-import. Lahat ng bigas, gulay, sibuyas, bawang, in-import. Mga sasakyan, in-import. Ano naman ang paboritong export ng Pilipinas? Tao. Yung mga OFW natin. Yun ang hilig nilang i-export sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang patunay na ang gobyerno natin, yun namumuno sa atin, wala silang sensibility sa pangangailangan ng isang Pilipino. Wala silang pakiramdam. Wala silang inisip kundi magnakaw. Yung mga dorobong senador, dorobong congressman, dorobong politiko. Kaya nakakalimutan nila yung welfare o kabutihan ng ordinaryong tao. Kaya napipilitan silang mag-abroad. Ang solusyon, sabi ko, kasi kung mayroon tayong criticize na ginagawa, mag-offer din tayo ng solusyon. Hindi yung wala tayong may offer na solusyon. Number 1 solusyon, lumikha ng batas na walang diskriminasyon sa edad. Hanggang kaya pa nung tao, titingnan mo naman yung physical appearance niya, testing mo kung kaya pa niya. Meron yung trabahong pang 40 years old, trabahong pang 50 years old. Pag naisa batas yan, sigurado ako may employee ang napakaraming tao, hindi na sila mag-OFW. Pangalawa, isa batas na minimum wage is 1,000 pesos per day. Para yung pamilya na uring manggagawa, medyo maging disente at hindi parang pulubi. Di ba? Kamahal ang bilihin ngayon. Yung bigas na 60 pesos ngayon, kailan magiging 20 pesos? Baka pag puti ng uwak, pag itim ng tagak, hindi pa mangyayari 20 pesos ang bigas. Yan campaign promises lang yan. Mga pangakong hindi makatotohanan. Ang daming mangmang at stupidong bobotante, naniwala sila na magiging 20 pesos. Yun ang problema niya. Pangatlo, yung dapat kapag mag-a-abroad yung isang pamilya, lahat ng anak niya dapat maging scholar ng gobyerno. Scholar, halimbawa may elementary, high school, college. Bagamat libre na sa mga kolehiyo, libre sa elementary, dapat libre din yung boarding house, transportation allowance, meal allowance, uniform, school supplies. Dapat libre yon. Pag OFW ang magulang. Di ba? Yan, bakit wala nakakaisip na dorobong senador, dorobong congressman na isa batas yun? Para yung bata makapag-aral na mabuti. Kasi hindi niya napoproblemahin yung mga gastusin. Magko-concentrate na lang siya sa pag-aaral. Pero may kondisyon. Ang kondisyon, kung halimbawa college yung bata, kung halimbawa ang kurso niyang kinuha engineering, civil engineering, yun 5 taon. Dapat sa loob ng 5 taon, matatapos niya yung kurso na yon. Ngayon, pag bumagsak siya, hindi niya natapos, matatanggal siya sa scholarship. Diba? Yung may kondisyon. O halimbawa, gusto niyang kinuha ay mga 4-year course. Accountancy, teacher, 4 years. Dapat within 4 years, matapos nila yon. Kung hindi nila matapos, tanggal sila sa scholarship. Bahala na silang mag-aral. Sila na magbabayad. Sila na gagastos. Pero matatanggal na sila sa scholarship. Yan po. Ang daming programa po na dapat gawin ng gobyerno. Yun po. Pangatlo po yun. Yung maging anak ng OFW, dapat libre sa pag-aaral. Mula elementary hanggang college. Libre gastusin transportation, boarding house, meal allowance, uniform, school supplies. Diba ba? Ano po yan? Tapos sabihin, saan tayo kukuha ng pondo pag ginawa natin yan? Hindi problema yan. Ipasa natin yung death penalty by hanging o firing squad.
para sa magnanakaw na senador, congressman at magnanakaw na politiko. O pag naipasa yung death penalty na yan, wala na magnanakaw. Yung nakalaan na nanakawin nilang pondo ay ilalaan doon sa mga scholarship ng anak ng OFW. O di ba? Kaya number 1 na problema natin, korupsyon. Pero ayaw magpasa ng death penalty yung mga congressman natin. Kasi ayaw nilang bigtiin o firing squad yung sarili nila. Pero sabi ko naman, kung merong 1 hanggang 10 na hindi dorobo sa Kamara, 10 sa Senado, silang magsulong ng death penalty kung talagang galit sila sa korupsyon. By hanging o bigti o firing squad. Nasa option nung magnanakaw yun. Kapag na-convict siya, mamili siya anong gusto mo. Bigti o firing squad. Mamili ka. Ayun, hindi ka pwede mamili. Pero walang nakakaisip na dorobong senador, congressman yan kasi para nilang binibigti o pina-firing squad yung sarili nila. Ako naman we are dreaming the impossible. Impossible dream. Pero alam ko darating sa punto na meron pa rin sa Kamara at sa Senado na talagang hindi nangungupit, hindi dorobo. O sila magsulong kung talagang hindi sila dorobo. O yan po. Kaya suma total, ang ugat ng pag-alis ng ating kababayan na iniiwan ang kanilang pamilya, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa talamak na korupsyon, talamak na pagnanakaw ng ating mga leader. Wala silang pakiramdam, walang sensibility sa kapwa Pilipino. Para silang yung kabayo na may piring. Ayaw nilang lumingin kaliwat kanan. Nakatuon lang yung mata nila sa kwartang nanakawin nila. O yan. Kaya nakita mo, may congressman ba, may senador ba na naghihirap? O kapag recess ang session, unahan sila sa abroad. O unahan sila sa ibang bansa. O gaganda ng bahay, gaganda ng sasakyan. O yan ba'y sasabihin natin lingkod bayan? Pinaglilingkuran nila sarili nila saka pamilya nila. Pero, tulad nung sabi ko nung bago mo, pagpasko, January 1, 2024, umpisa na ng karma ng mga dorobong senador, congressman at mga dorobong politiko. Hindi ko naman po pinagdadasal na may mangyari sa inyo masama. Sa inyo naman, aalihin nyo lang yung magiging bunga ng inyong ginawa. Sabi niya, lahat ng simula, lahat ng ginawa, may katapusan. O tulad ng panahon ni former President Rodrigo Duterte, kung magsalita siya, para wala siyang katapusan sa power. Parang walang kamatayan. O ngayon, panahon niya, ang dami niyang plan A, plan B, paano makaligtas sa ICC. Hindi naging epektibo ngayon. Nagbago ng tono. Nakikiusap na siya kay Bongbong Marcos, binobola niya na. Yung sinasabi niyang weak leader noon, siyang inasahan niya ngayon na makapagligtas sa kanya sa ICC. Di ba? Ganon. Yan lamang po, basta sumatotal po nito. Ang proximate cause ng exodus ng ating mga kababayan na kapagsapalaran sa ibang bansa, iwan yung anak. Napakasakit yung ihatid ka sa airport. Habang naglalakad ka papalayo papuntang Tarlac, nakikita mo yung anak mo umiiyak. Lumuluha. Di ba napakasakit? Tapos nakarating na sa abroad yung asawa. Wala pang one year. May bago ng pag-ibig. Di ba? Kaya doon yung sinasabi, naalala ko yung kwento kahapon. Natawa nga ako, kwento namin, hindi pa nakakaalis yung asawa mag-move on ka na at mag-move on na rin ako. Parang ibig sabihin, ini-expect niya na yung pag nasa abroad, mangyayari na yun. Tulad sabi ko na yung 10 na sinorbe ng Red Cross, 7 ang masisirang pamilya, 3 ang matatag, yung 3 matatag dahil sa sekta ng relihiyon na kanilang kinabibilangan. Ibig sabihin, spiritually matatag sila. Siguro yung 7 na madaling matukso, mahina yung inculcation ng spiritual na turo sa kanila kaya madaling matukso. Yan lamang po. Basta ang sumatotal,
ang mga dorobong politiko, dorobong leader, ang protsimikos ng exodus ng ating mga kababayan na nasisira ang 7 pamilya sa 10 at 3 lang ang matatag. Okay po, yan lamang po. Yung po nakakwento ako, kung narinig mo to, sa'yo ko nakuha yung idea ito, kaya ako nag-vlog. Dahil yung sa usapan yung mag-asawa na mag-move on ka na, hindi pa nakakaalis, mag-move on na silang dalawa. Ibig sabihin, ina-anticipate niya na gano'n ang mangyayari. Okay po, tandaan po natin, ang Pilipinas ay para sa Pilipino at itakwil natin ang mga politikong dorobo sa 2025. Wag na natin iboto, alam natin magnanakaw, boboto pa natin. Nagtataka nga naman ako majority sa Pilipino, mas gusto nilang leader yung mga magnanakaw, sinungaling, bolero. Pag ganun yung botante, nagpapakita na siya ay mangmang, estupidong botante na patuloy na bumoboto ng manloloko, sinungaling, manlilinlang, magnanakaw na politiko. Okay po. Good morning po. Santa Ana Lawrence. Mabuhay ang Pilipinas. Lalo na rito, Solano, Nueva Vizcaya. Okay po. Thank you. Salamat.